Nagpalabas ng pangkalahatang talaan ng mga aksidente at insidente ang pamunuan ng NDRRMC kung saan maliban sa road accidents, may mga nalunod at iba pang sakunang naganap noong nakaraang mahal na araw. Para sa detalye, balita mo kami, Waywaya Makalma. 31 ang naitalang nasawi sa buong monitoring ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Semana Santa. Lunes, ibinaba na ang alert status ng ahensya matapos ang mahabang bakasyon ng ilan nating kababayan. Habang nagtala sa 123 ang sugatan at 11 naman ang naospital dahil sa carbon monoxide poisoning sa Batangas. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, bumaba na ang mga naitalang sugatan sa taong ito. Noong isang taon kasi ay higit 500 ang naitalang sugatan, ngunit ang bilang ng mga nasawi ay mababa ang bilang sa 27 kumpara ngayong taon na umabot sa 31. Karamihan sa mga naitalang aksidente ay mga vehicular accidents at ang ilan ay pagkalunod naging sanhi. Pero anya, kailangan pa rin ng information drive sa publiko, partikular na sa mga driver ng bus upang maging maingat lagi sa kalsada nang sa gayon ay maiwasan na ang mga aksidente. Ang karamihan dito, vehicular accidents. Sa vehicular accidents, ang namatay na sa atin because of vehicular is 13. The number of dead, hindi na pa rin natin na ma-attain yung sinasabi nating zero casualty. Simply because of the nationwide celebration of the Holy Week involving millions of Filipinos, nagkakaroon talaga ng vehicular accident dahil maraming bumibiyahe and then marami rin naliligo sa ilog at sa mga dagat. So hindi natin masyadong maiiwasan ito na talaga magkakaroon ng aksidente. Ang importante dito, magkaroon tayo ng massive public awareness education campaign para yung mga nagbibiyahe, especially the drivers, to ensure na hindi sila intoxicated while driving. Wala pa naman na itatala ang NDRRMC ng mga naging epekto ng magnitude 5.9 na lindol na naitalag kaninang alas 4 ng madaling araw sa Vigan, Ilocos Sur. Wala rin nasirang kalsada at gusali sa Ilocos Sur dahil wala namang inilabas ang FIVOX na may mga aftershocks na mangyayari matapos ang malakas sa pagyanig. Yung 5.9 magnitude sa Ilocos, basically ang assessment ng PBOX, we expect no damage and we expect no aftershock. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.